Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at kami ay nagagalak upang nagkatipon-tipon upang mapurihan ka at mapasalamatan ka. May balik lahat ng pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba sa inyo sa pakinig ng iyong salita. Panginoon, dinadalangin namin na sa umagang ito, ang mga parating pa lamang na aming mga kapatiran ay inyong pag-ingatan at makasama namin sila sa umagang ito. Lord, dinadalangin po namin na sa umagang ito, ang lahat po ay nagkakaisa sa pagsamba at pag-awit sa inyo. Pagpalain niyo po ang music team as they lead us to worship you, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mensahero na magdadala ng inyong salita. At dinadalangin namin na pagpalain niyo po kami ang bawat isa sa umagang ito as we have gathered to worship you. Lord, we pray na ang pagkilos ng inyong banal na espiritu sa bawat isa at kami ay aalis pagkatapos nito ng may kagalakan at pagpapala. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
this song. Come on, church. Hallelujah. Come on, God is good. God is good. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. Can we sing a bit louder this time? all We the say, time. God is good. God is good All the time. all the time. Oh, God is good. God is good All the time. all the time. God is good all the time. His mercies are new every morning, and I come alive. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. God is good. Can you sing this true? God is good. Come on, louder this time. God is good. Hallelujah. You are good, and your mercies endures forever. Give you praise, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you. Give you glory, for you are able. Hallelujah. God is able, He will never fail, 'cause He is Almighty God. Greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Come on, lift Him up. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is God is with us. God is on our side. He will make a way. Do you believe that today? Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. Oh, we thank you, Jesus, for you are good, for you are merciful, for you are glorious. Hallelujah. Come on, church, we declare this today. The truth is God is with us in Vancouver. Hallelujah. Oh, we praise you. Oh, God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never. Come on, louder this time, we declare. Oh, God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the
Jesus. In Psalm chapter 145, verses 10 to 12, it says that all creation will stand in awe of you, O God eternal. Thanks will pour from the mouths of every one of your creatures. They will not be silent. They will talk of the grandeur of your kingdom and celebrate the wonder of your power, until everyone on earth who has ears to hear will know your valiant acts and the splendor of your kingdom. Can we sing this song as a prayer to the Lord? Hallelujah. I invite you, church, each and every heart, each and every voice that is here. Hallelujah. We praise the name of Jesus. With one voice we sing. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned. Can you sing it for one last time? Come on, church. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Beautiful beyond description, yet God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom His mercy so free? You are beautiful beyond description, Lamb of God who died for me. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is
sing praise of the eternal. Let every creature join me and praise the holy name of God forever and always. Come on, church. We sing this song. We declare that Jesus is holy. All the blessing and honor we give to you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, all blessing and honor and glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. All blessing and honor and glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. I will pray, I will join with the angels declaring your name. Adoration. Come on, church. All devotion to the Lamb that was slain. You are worthy forever of all of our praise. No one like you, none beside you. You're enthroned in the center. It's all about you, King of glory. Lord, forever all blessing and honor and glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. You're worthy of honor and glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. You reign, so you reign in every season. Forever and ever, you reign. You reign. You reign. Jesus, forever. Come on, church, let us declare this. God reigns. Hallelujah. You reign forever. Victory is yours alone. Hallelujah. You reign forever and ever. You reign. You reign. Yes, you reign forever and ever. Okay, we give the best clap offering, the best worship, the best praise. Hallelujah to the Lamb of God.
Good morning po, church. Dumako po tayo sa isa sa pinakapaborito natin na bahagi ng ating pong pagsamba, ang pagbibigay sa ating Panginoon. Let me just start this with a testimony. Okay na po ba? Okay po. Meron po kami sa pinanggalingan ko pong church ay meron pong testimony from Pastor Mark Awao. Ang sabi niya po ay from a church from Hawaii po siya. Ang sabi niya po ay hirap na hirap daw po yung mga members nila na magbigay. Para bang yung pong pagbibigay ng mga membro nila ay pilit na pilit. Kaya po minsan nahihiya daw po siyang i-share or mag-lesson about giving. Pero sabi po niya, hindi sila makaka-breakthrough hanggat hindi nila nalalaman ang pagpapala sa pagbibigay. Kaya po every week daw po talagang ine-emphasize niya yung pong kahalagahan ng pagbibigay, especially sa gawain ng Panginoon. Napakaganda pong, very powerful testimony po siya. Hanggang dumating po yung time na natutunan na po ng mga members nila ang pagbibigay para sa Panginoon. Alam niyo po ang nangyari sa church niya, yung dating church po na parang pilit na pilit magbigay sa Lord, pilit na pilit magbigay para sa simbahan ng Panginoon. Grabe po, naging generous giver sila. At nung naging generous giver sila, ano pong nangyari? Sila po'y pinagpala ng Panginoon. At ang church nila ay pinagpala. At alam niyo po ang nangyari? Sa sobrang pagpapala, sa sobrang naintindihan nila that there is blessing in giving, alam niyo po yung mga church members nila, naghihintay na lang po ng announcement, naghahanap po ng announcement kung saan mas lalo pa silang makapagbigay at makatulong sa pagpapalaganap ng kingdom. A very powerful testimony. Na hanggang sa umabot yung generosity po ng church, yung isang membro po doon, niregaluhan po yung aming pastor dati ng alam niyo po, a brand new Avalon, Toyota Avalon. Ganun na po katindi po yung ginawa nila. Alam niyo po, sabi niya, nagtitiis ako sa Toyota Corolla. Maya't maya tinutulak namin kasi nasisira. Pero dahil nga natutunan ng church nilang magbigay at nakita po nila that there is blessing in giving, nasobrahan naman po sa pagbibigay. Grabe po, nasobrahan. Na yung pastor nila, niregaluhan po nila, limited edition Avalon, yung Toyota Avalon. Ang tindi po nun. Ngayon, nakikipag-agawan na po sila kapag ka naglagay po si pastor ng announcement na meron silang tutulungan. Ang church member nag-aagawan po silang magbigay kasi nakita po nila, naranasan po nila the blessing in giving. Amen po? Naalala ko din po yung aking katrabaho, ang prayer niya po, napakaganda po ng prayer niya. I was overwhelmed sa ganda ng panalangin niya. Alam niyo po ang panalangin niya? Lord, increase my tithes. Sino po nanalangin ng ganon? Lord, increase my tithes. Kasi kapag in-increase ng Diyos yung tithes mo, siguradong in-increase na niya. Prinomote na niya yung finances mo. At alam niyo po ang nangyari? Yung sahod niya po, times 4 po yata yung sahod niya. Truly, the Lord is so faithful. Tuwang-tuwa po siya na makapagbigay ng kanyang tithes. Sabi niya, Lord, mas gusto ko pang magbigay ng tithes. Increase. Hindi siya po nanalangin ng promotion. Hindi po siya nanalangin na mas itaas pa yung kanyang sahod. Ang panalangin niya, Lord, increase my tithes. At grabe po, yung kanyang sahod na tinatanggap, nag-times 4 talaga. At ngayon, nasa USA na. At matindi po yung ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Grabe. Amen po. So sa tingin niyo po, kayo po ay naghihikaos. Napakaganda pong pagkakataon nito. Dahil we give not because we are able, we give because we believe. Amen po. Yung testimony po ng pastor kahapon, isa pong businessman, nakipartner po sa missionaries, na nagpo-fund po, nagfi-finance ng missionaries. Sabi niya, nung time na 1998, if I'm not mistaken, yung sabi po niya, ang nilalagay daw po ng Diyos sa heart niya na i-partner niya po when it comes to missionaries ay 5,000. 5,000 is so big. A big amount nung 1998. Tama po ba? Di ba po ako pinapanganak kasi nung 1998 eh. Sabi niya daw sa asawa niya, nakipag-usap siya, kaya ba natin? Pero nag-decide po sila. Alam niyo po kung nasaan galing ang desisyon? Hindi dahil sa kaya nila, kundi dahil nananampalataya sila. Na kapag binigay nila ito, the Lord will sustain them. And true enough, grabe po yung testimony ng isang pastor. Grabe po yung pastor po ba yun? Or partner lang, member lang po.
Grabe po, na-encourage ako. Sabi ko, Lord, napakasarap naman. In-enrich mo sila para po sa magawain. If you will open your heart in giving, the Lord will sustain you and enrich you. Amen po? Ano po may natutunan tayo ngayon? If you want to experience financial breakthrough, trust the process of God. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami na kami po ay nakakarinig ng ganito. Ibig sabihin, Panginoong Yesus, ay nire-ready mo kami for financial breakthrough. At Lord, wag lang namin marinig ito, kundi, Lord, we cannot change our hearts. Ang kaya lang po namin gawin ay buksan ang aming mga puso. So here we are, O God. We just entrust our hearts to you. I-touch mo ito, Panginoon, na magkaroon kami ng heart of giving. At Panginoon, sa aming pagbibigay, may we experience your faithfulness once again, Panginoong Yesus. Dalangin po namin, Panginoon, O God, na maibigay namin ito, hindi dahil kaya naming magbigay, kundi dahil nananampalataya kami na ang Diyos hindi magkukulang sa amin, na may pagpapala sa pagbibigay, na ang Diyos ay mahalang may pusong mapagbigay. Lord, may we give our tithes and offering today out of faith. Salamat po ng marami, Panginoon. I'm just praying for sa aking pong mga kapatiran. Bless us, O God. Bless us with a heart of giving. Thank you, God. At sa mga pera po, Panginoon, na malilikom, Panginoon, we are just praying, Lord, na magamit ito. Talagang magamit ito, Panginoon. Yung mga tagahawak nito, give them wisdom, Lord. Give them visions kung paano ito magamit na mas lalo pang maabot yung mga unreached, O God, na mga kaluluwa, Father God. Hayaan mo ito'y magamit ng may kabuluhan, Panginoon. Salamat po na marami. Pakaingatan niyo po itong mga finances na ito, God, na ito po, Panginoon, ay maging glory, magbigay ng papuri, Panginoon, sa inyong pangalan. Salamat, Lord. We give you all the glory and praises, Panginoon. At minsan pa inaalala namin kung paano hindi ka nagkulang sa aming buhay. Salamat po. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Sige po, bago po tayo makinig sa salita ng Panginoon ay meron lang po tayong announcement. Ayan. At meron din po tayong first timer. No? Tawagan ko rin lang later. Yung kung natatandaan niyo po yung sa Inter-Church Talent which is supposed to be on May 27 that will be held in Heroes Hall sa Amphitheater ay hindi na po siya magiging contest ng talents. Kung hindi, ito po ay isang fellowship na lamang. Sa tingin ko po walang naglakas loob na kumanta at sumayaw. So nagbago. So fellowship na lang po siya. Again, on May 27, Amphitheater po sa Heroes Hall from 8 a.m. to 5 p.m. This is brought to you by Talinghaga Liab. Then, sa ating pong church, on June 28, which is Saturday, magkakaroon po tayo ng worship night alas 3 ng hapon. Okay lang po ba kayo? Para kayo nakakita ng multo sa akin. Nakaganon kayong lahat sa akin. Ulitin ko po, worship night,
June 28 po, Sabado, alas 3 ng hapon. Sana po ay pakisuportahan po natin ito, ano? Then, of course, ang ating pong anniversary, ang ating Thanksgiving anniversary will be on July 20. Yan. So, wag po kayong mag-alala. Meron po tayong pagkain, ano? Magpapakater po ang church. Pero pag sinabing church, kasama kayo doon. May pakikiusap lamang po ako. Ngayon po ay buwan ng Mayo. May, June, July. Ilang buwan po? 3. Ano? Yung meron pong kakayanan na sana makapag-share, ano po, kasi po, yung catering po natin, hindi lang 300, more than 300. I think it's 375, 380 to 400 po ang binabayaran per tao. Ngayon po, nakikiusap at humihingi lang po kami ng support ninyo para sa ating Thanksgiving anniversary. Instead na magbaon kayo, so sabi ko nga po, magkakaroon tayo ng catering. Ano? So instead na magbaon kayo, ipunin nyo na lang yung 300 pesos na yan. Pwede po kayong maghulog mula ngayon, May, June, July. Tama? That's 300. Okay lang po ba? Pero wag nyo pong sabihin na, hindi ako nagbayad, hindi ako pupunta. Ano po, walang sapilitan ito. Kung maluwag po sa loob nyo na kaya naman natin at may kakayanan tayong tumulong, pag tulong-tulungan po natin ito. Okay lang po ba? Ayan, sige. Ngayon po ay meron tayong first timer. May bisita tayo. Hopefully it's not just the first time. Ano, tinatawagan ko si Mark Paul de Guzman. Ayan. And of course, hindi po siya bago. Hindi. I-acknowledge ko lang po. Siyempre, yung hipag ko, after 2 years, nandito po siya. Si Melty Mapa Feliciano. Ayan. Ayun po siya. Baka magtatanong na naman kayo sino siya. Kapatid po ng asawa ko yan. Ayan. Sige. Can I request si Mark Paul na tumayo at pag-pray ka namin? Sige po. Can we stretch our arms sa ating kapatid na si Mark? Panginoon, maraming salamat sa buhay po ni Mark Paul, O Lord God, na idinako niyo po rito, O Lord. At Lord, we know that you have a purpose, Panginoon, sa pagdako niya rito. At hindi lamang po, Panginoon, na it will be his first time to attend, O Lord God, kung hindi ito po ay magkaroon pa ng sunod-sunod, Panginoon, at makilala ka niya sa pamamagitan ng pag-attend, O Lord God, at pag-aaral ng inyong mga salita, O Lord God. Maraming salamat sa idinako niyo pong kaluluwa, Panginoon, dito sa bahay-sambahan. At Lord, patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan niyo ng kaliwanagan, Panginoon, upang lalo nang maintindihan at lalo po niyang makilala kayo, O Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And po, handa po natin ang sarili natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa ibibigay po, meron pa pala. New City Catechism. Kumunti ko nang makalimutan. Si Pastor JB, sa dami niyang iniisip last week, nakalimutan niya yung Catechism. So dalawa po yung babasahin natin ngayon. It's question number 19 and 20. Wala ba yung 19? 20 saka 21? Tama ba? Sige. Sige po. Akala ko 19 and 20. So question number 20. Sino ang manunubos na ito? Ating pong sagot, ang tanging manunubos na ito ay ang Panginoong Hesukristo, ang walang hanggang anak ng Diyos na sa kanyang katauhan, ang Diyos ay naging tao at inako ang kabayaran ng kasalanan sa kanyang sarili. Ito po ay nanggaling sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Question number 21. Anong katangian mayroon dapat ang manunubos upang tayo ay may balik sa Diyos? Siyang manunubos ay dapat ngang tunay na tao
at tunay ring Diyos. Ito po ay galing sa text sa Isaiah chapter 9 verse 6. Yan, ulitin ko na naman. Handa na po natin ating mga, totoo na to, hindi na ako bibiro. Handa po natin ating sarili. And sa pagbigay po ng mensahe ng ating senior pastor, si Pastor Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. So, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Basahin po muna natin yung Hebrews chapter 11, 1 to, I think 22. Okay, tama po. So, reading po from Hebrews chapter 11, verses 1 to 22. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him at the same promise. For he was looking forward to the city which foundation, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so, from this one man, as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who saw such thing, that they are looking for a country of their own, if they had been thinking of the country they have left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had not embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God has said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard for their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed Joseph's son and worshipped as he leaned on the top of his staff. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bodies. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali po tayong manalangin.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, upang lubos naming maunawaan yung mga katotohanan mula po sa Hebrews chapter 11, dahil po sa mga pananampalataya ng mga nabanggit na mga tao mula po sa lumang tipan, ay sila po'y umasa na kahit hindi nila naranasan yung mga bagay na iyon, na iba, subalit naroon na nagtiwala po sila, nagaganapin mo po ang mga pangakong ito. Salamat po, dakilang Diyos, dahil higit po sa mga karanasan nila, sa araw-araw po na ginagawa mo sa amin ay ipinaparanas mo ang kapangyarihan mo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maaari po kayong makaupo. So, dito po ay natunghayan natin yung mga pananampalataya mula po sa lumang tipan. So, nais ko po magsimula doon sa definition ng pananampalataya. So, sabi po dito, yung faith na ito ay i-define po siya. Faith is trust and confidence in God, even when things cannot be seen or fully understood. It is not just intellectual belief, but a commitment and reliance on God's promises and character demonstrated through actions. So to have faith, we must trust that God is there and working on our behalf, even though we cannot see Him with our eyes. So ito po pala yung pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan ng isang bagay, pero dahil sa mga katotohanan mula sa salita ng Diyos, meron po siyang pangako Meron po siyang promise. At sa mga salita niya, matutunghayan natin itong mga karakter po dito dahil lamang dun sa word na pinanghawakan nila ay naroon na umasa po sila na ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga pangako. So yun po yung pananampalataya Kaya minsan sa atin, ang dami na nating mga karanasan sa buhay. Dumaan tayo sa maraming mga testing, mga difficulties, madaming mga trials ng buhay, and at the end, naroon na patuloy tayong nagpapasalamat dahil ramdam na ramdam natin yung kalapitan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, again, sabi nga po doon, ito po yung nagre-rely ka doon sa mga pangako ng Diyos, sa kanyang character na dinedemonstrate through actions. At yung pananampalataya daw po yun, sabi po ay, you must trust that God is there. Andiyan ang Diyos. Hindi po niya tayo iniwan. Hindi po niya tayo pinabayaan. At sabi po doon, working on our behalf even though we cannot see Him with our eyes. So ito po yung mga katotohanan. Minsan, as in, hindi natin nararamdaman. Hindi natin nahahawakan kasi hindi naman tangible ang Diyos, di ba? He cannot be seen with our eyes, with the mere eyes. Sabi po sa diyan, He is spirit. So we must worship God in spirit and in truth. In the same manner, itong pananampalatayang ito ay po siya? Ito po yung substance na kahit hindi mo pa nakita, pero naniwala ka, nanampalataya ka, kung kaya't alam mo, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Meron bang salita ang Diyos sa bawat isa sa atin? Meron bang pangako ang Diyos sa ating mga puso na ito ay ating pinanghahawakan at anuman po yung mga dumaan ay talagang nagre-rely tayo. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So, as we proceed, dito po makikita natin yung the faith of the patriarchs. From verse 4 to 7, ano po ba yung mga patriarchs na ito? Ang mga patriarchs na ito, ang tinutukoy po dito, yung mga male leads of families or tribes. Yung mga tumatayong pinaka-leader sa mga tribes doon po sa bansang Israel. Particularly in the patriarchal age described in the Bible. At alam po ninyo, yung mga key person po dito, or key figures, sina Abraham, sina Isaac, and Jacob. So sila po ay nabibilang doon sa 12 tribes of Israel. So sila po yung pinaka male leads of the families or tribes. So ang una po dito, na binanggit po sa chapter 11 na patriarchs, ay si Abel.
So, letter A, Abel paid worship. Yun po ay sa verse 4. Okay, so dun po sa Genesis chapter 4, verse 4, si Abel po ay meron po siyang kapatid na si Cain. Actually, siya po yung mas nakakabata. Si Cain yung eldest. At sila po ay naghandog sa Diyos. Sa paghahandog na ito, si Abel ay naghandog, sabi po na offered a sin offering. Why sin offering? Acknowledging his own sinfulness and need of mercy. So, alam ni Abel, kahit hindi pa naman ibinababa yung mga offering, dahil yung offering na ito ay naibaba lamang nung panahon ni Moses, di ho ba? During the time po na sila po ay lumabas na ng Egypt, doon lamang po naibaba itong mga paghahandog na ito. Pero mapapansin po natin, nung sina Adan at Eva ay nagkasala, kinailangan ng Diyos na pumatay ng hayop at ipantakip doon sa kahubaran po ni na Adan at Eva, at kinakailangan na meron pong pagdanak ng dugo ng hayop, at the same time, yung covering po sa kanilang nakedness. So most probably, dito ay na-realize na ni Abel na ang sin offering na ito, and acknowledging in his own sinfulness, he need God's mercy. Kailangan niya ang habag ng Diyos. Kailangan niya na siya ay patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop na ito. And next po, God testified to His righteousness by accepting His sacrifice. So dito, ibinilang na matuwid si Abel dahil po sa paghahandog ng sakripisyo mula nga po doon sa hayop na kanyang inihandog sa Diyos. And next, by faith in blood atonement, He still preaches to men of such need. Kahit na siya po ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain, dahil po doon sa atonement na ito sa pamamagitan ng dugo, ay meron pong pagpapahayag pa rin. He still preaches to men of such need. So makikita po natin dito, ano bang problema doon sa paghahandog na ginawa ng dalawa? Actually, wala pong problema. Even po doon sa paghahandog na ibinigay po ni Cain yung fruits ng kanyang mga pananim. Kaya lang, ang condition po dito, heart's condition that matter to God. Yung condition ng puso, ang nakita ng Diyos kay Cain. Kaya nung nakita ng Diyos, nung nakita ni Cain na ang Diyos ay nalugod at tinanggap po niya yung hain ni Abel, nagalit po siya. At sabi ng Diyos kay Cain, Cain, bakit ka nagagalit? Anong bagay ang dapat na ikagalit mo? Kasi kung naging bukal at maganda ang intention mo, ang puso mo, ay hindi magiging ganyan ang kondisyon ng puso mo. So, again, yung heart condition po dito ang nagmamatter po sa Diyos. So, probably, next time, as part kasi ito ng offering, di ho ba? Mahalaga po yung kondisyon ng ating puso. Mahalaga na every time as we approach God, kasi yung faith po dito ni Abel, faith worship. Ang pananampalatayang sumasamba sa Diyos. So, kanina, sabi nga ni Pastor Romel, yung sa pagbibigay, hindi kinakailangan na yung parang yung kaya mo, kundi this is an act of faith na gagawin mo itong pangako at probably about to God na ikaw ay magtatapat sa mga pangakong ito kahit na somehow ay parang sa panahong ito ay hindi mo pa kaya, pero alam mo, ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga salita at kaya ng Diyos na ma-accomplish yung mga bagay na ito. So, Abel pays worship. And next po, binanggit po dito si Enoch. Sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24, Enoch pays walk. Ang pananampalataya po ni Enoch na lumalakad. So kanina yung pananampalatayang sumasamba,
sumasamba sa Diyos. Ito naman kay Enoch, faith walks. Dahil dito po sa Genesis chapter 5, 21 to 24, dinescribe po dito, si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Kailanman, ang dalawang tao na lumalakad ng opposite ay hindi po sila mapupunta sa isang tamang direksyon kasi opposite yung lakad nila. In the same manner sa ating pong lahat, kung ang Diyos ay ito yung kanyang direction and then tayo naman ay opposite, hindi tayo magtatagpo at hindi natin matutunton yung direksyon na nais ng Diyos na mapangyari sa atin. Kahapon nga po, meron pong parang a short parang relay yung pinakita po sa amin doon nung sa ACM, Asian Christian Mission Asian Center for Mission, ACM. So ganito po 'yon. Meron apat na tao. Yung isa ay sender, tapos yung isa is prayer warrior, tapos yung kaibigan, at meron pang isa, tapos yung isang may sakit. Yung coming from sa gospel, yung may kaibigan silang paralitiko at kinakailangan nilang buhatin, dalhin sa ating Panginoon, ihahatid siya patungo sa Panginoon. So, una, ang sabi po nung nagbibigay ng instruction, itong apat na bubuhat doon po sa paralitiko, you go on your own direction. So, yung apat, nagkanya-kanya po silang direksyon. Dapat ihahatid nila sa Panginoon. Kaya lang, dahil probably may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang gustong mapangyari sa buhay nila, kung kaya't meron po silang kanya-kanyang tinutungo. So, hindi po nila naihatid ang paralitiko sa ating Panginoon. And finally, sabi po nung nagbibigay ng instruction, sabi niya, now, ito ang gagawin nyo. Bubuhatin nyo yung paralitiko at sama-sama kayong patungo kay Jesus. So, nung binuhat nila, naging napakadali po na binuhat nila yung paralitik at inihatid sa ating Panginoon. So sabi ng Panginoon, buhatin mo ang yung higaan at sin no more at lumakad ka. So ganun nga po, no? Sabi ko nga, Enoch walked with God. And next, he was taken from this life that he did not experience death. So sa paglalakad na ito, nakasama ang Diyos, hindi po siya nakaranas ng kamatayan sapagkat sabi po doon, he was taken from this life that he did not experience death. Okay. And next, he could not be found because God had taken him away. So, yun po ay sa Genesis 5, 21 to 24. And he was commended as one who has pleased God by being a man of faith. So, sa King James po, ang pagkakasalin po doon, instead na commended, doon po balikan natin yung Hebrews chapter 11, verses 5 and 6, instead na commended, ang King James po ay, he had this testimony that he pleased God. Meron siyang patotoo. He had this testimony that he pleased God sa atin. Gusto rin ba natin na meron tayong mga patotoo na sa ating pong paglakad, kasama ang Diyos, sabi po doon, nalulugod natin ang Diyos sa ating mga buhay. So, yun po ang patotoo ni Enoch. He walked with God. He was taken from this life that he did not experience death, and he could not be found because God had taken him away. So, we will proceed to Noah. Si Noah po, faith's work, ang pananampalatayang nagtatrabaho. So, ang pinaka-background po dito ay sa Genesis chapter 6, verses 8 to 9. Dito po ay nakita ng Diyos na sobra na yung kasamaan ng mga tao at parang kung sa ating word ngayon, hindi na niya carry. Hindi na niya kayang magkaroon pa ng patience upang
bigyan pa ng pagkakataon ang mga taong ito, sapagkat sabi po ay matindi na yung kasamaan ng mga tao, kung kaya't dito po ay nakita niya ang isang natatanging lalaki at wala pong iba ito kundi si Noah. Nakita niya na si Noah ay matuwid sa harapan ng Diyos. Tanging si Noah ang matuwid sa kanyang harapan. So dito ay nagbigay ng warning ang Diyos, warn of God of things not seen. So meron siyang warning kay Noah ng mga magaganap na hindi pa naman niya talaga nakita eh. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nakita na bumaha ng napakalakas, umulan ng napakalakas po doon sa kanilang lugar. Hindi pa niya nakita yung mga bagay na ito. So, meron pong warning ang Diyos na magaganap, mangyayari. So, move with fear or reverence toward God. So, dahil po doon sa warning na ito, doon sa salita pa rin ito ng Diyos, he was moved with fear. Out of reverence ay na-move po siya, nakilos po siya upang sumunod at gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Okay. So, built an ark to save his family. So, inutusan po siya ng Diyos na gumawa ng arko. May kalakihan po yung arkong ito sapagkat kinakailangan pong 3 palapag yung barko. So, imagine, doon po sa mga sumasakay ng barko, kung saan man lugar kayo tutungo, 3 palapag po ito, napakalaking barko, kung kaya't kinakailangan ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. Imagine na 8 lamang po silang naligtas. So, yung kanyang asawa, si Noah, tapos yung asawa niya, tapos yung 3 anak niyang lalaki. So, bali, 4 lang po silang lalaki and the rest po ay mga babae. So, since this is a hard work, this is a hard labor, na talagang kinakailangan po ng lakas upang gawin po yung arko, tumagal ng mahabang panahon yung paggagawa nito. Pero mapapansin natin, along the way na habang ginagawa po nila yung barko, meron pa rin pong pangangaral na ginagawa si Noah na ipinapangaral pa rin niya upang ang mga tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So, condemn the world. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built, in this only a few people, 8 in all, were saved through the water. So, kung kayo po ay nakasama last Thursday, ito po yung na-share po ni Pastor Eric Di Huba. Nung panahon ni Noah, ano ang ginagawa ng mga tao? Naghahanap buhay, kumakain, umiinom, nagtatrabaho, gumagawa. So ganoon, parang routine. Yun yung kanilang gawain araw-araw. At sa paglipas ng mga panahon, ganun lang tumatakbo, ikot-ikot lang yung mga ginagawa na lang ito. Pero makikita natin na sa kabila po ng mga pangangaral na ginagawa po ni Noah, ay hindi po tumalima yung mga tao. Imagine, meron po mga scholars na nagsasabi, 120 years na ginawa, others ay hindi naman daw ganong katagal, pero somehow ay nagre-range ng 40 pataas, 40 years pataas, kung hindi man 120. Pero imagine, yung 40 pataas, mahabang panahon po ito. So, yung haba ng panahon na yon ay binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon nung panahon ni Noah upang ang mga tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So, warned by God of the things not seen, moved with fear and reverence toward God, built an ark to save his family, condemned the world. Okay. So, become heirs of righteousness. So, ano po yung heirs of righteousness? Signifies receiving God's favor
and being declared righteous, not through personal merit, but through faith in Jesus Christ. So ibinilang daw po siyang matuwid sa harapan ng Diyos, hindi po dahil sa kanyang yung personal merit, yung personal niyang kaugnayan, kalapitan sa Diyos. Actually, di ho ba? Sa Ephesians 2:8-9, dahil sa biyaya, tayo ay naligtas, hindi sa ating mga gawa, upang wala po tayong ipagyabang, upang wala po tayong ipagmalaki, tanging sa biyaya ng Diyos. And even sa Isaiah, yung atin daw pong mga gawa, mabubuting gawa, ay parang, po yun? Maruming basahan sa harapan ng Diyos. Actually, meron nga akong nakita sa yung isang pastor sa class, yung isang version po nung yun nga po yung maruming basahan, medyo iba yung salin niya. Parang like yung parang alam niyo yung monthly period ng babae. Sabi po doon is menstrual yun po yung nakita ko noon eh. So yun po, maruming basahan sa harapan ng Diyos. So again, yung being heir of righteousness is not because of his personal merit, but because of God's favor and being declared righteous. And it is through faith in our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And as we proceed, so medyo mahaba-habang mga ang daming mga characters. Actually, nandun pa lang din tayo sa patriarchs. Mula po kay Abel, kay Enoch, kay Noah, sila po ay part po ng patriarchs. At sumunod po dito, the faith of Abraham and family. So, doon po sa verses 8 to 22, makikita natin, parang balik-balik siya. Abraham, tapos Zara, tapos balik na naman kay Abraham, tapos next si Isaac, Jacob, and Joseph. So, Abraham, faith's obedience. Yung pananampalataya ni Abraham ay sumusunod. So, yung faith's obedience na ito ay sumunod. Kung babalikan natin yung story ni Abraham sa Genesis chapter 12, somehow, kung kayo ang lalagay sa kalagayan ni Abraham, probably, mahirap di ho ba? Lalo na, probably I'm speaking na, hindi po, yung mga hindi dito sa taga Pampanga, you're coming from other provinces or other part of the country, hindi kayo taga dito sa Pampanga. And now, nagkaroon ng pagkakataon na kinakailangan yung tumungo sa lugar na ito. Di ho ba, katulad po sa kalagayan ni Abraham, hindi ganun kadali eh. Ang dami mong i-consider. Ang dami mong isa sa alang-alang. Somehow you could ask, Lord or God, paano yung aking pamilya? Paano yung na-establish kong kabuhayan doon sa kanyang lugar na kung saan lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang? So, these are all the consideration na dapat isaalang-alang ni Abraham. And the fact na hindi niya alam saan siya pupunta. Hindi naman sinabi ng Diyos na, dito kita dadalhin, Abraham. Ang tanging salita ng Diyos, iwanan mo ang iyong lugar at sumunod ka sa akin. So, yun lang yung salita ng Diyos sa kanya. Iwanan mo. Leave your country and obey me. Follow me. So, ako personally, dahil tubo po kaming Valenzuela, way back noong 1989, nung kami po ay nagpakasal na ni Pastor, syempre, ako po ay lumaki doon from birth hanggang probably 25 years ng buhay ko, nandun po ako sa aming lugar, sa Valenzuela. Kasama ko yung aking mga magulang, mga kapatid, tapos doon na yung aking yung school na kung saan nag-aral, at mga pininsan, at marami pang iba. So, nung panahon na
kinakailangan na naming lumipat dito. Alam po ninyo, nung pagdating ko dito, umiiyak ako. Ang hirap kasi, di ba? Ang hirap na tatalikuran mo yung lugar mo, kung saan lumaki ka, kung saan nagkaisip ka, kung saan nandoon yung maraming mga close, malapit sa buhay mo, malapit sa puso mo. And all of a sudden, ay eto na, humaharap ka sa panibagong yugto ng buhay mo, kinakailangan mong iwanan ang lahat. So, probably to others, no, the same experience na naranasan ko, and even probably kay Abraham, though hindi na po binanggit dito, ganun din, na you have to consider many things. Your family, and even your livelihood, ang kanyang kabuhayan, lahat-lahat ng kanyang mga ari-arian niya, mga asno, mga hayop na nasa kanyang poder, lahat po ito. So, faith, obedience. So, called to go into a new life and a new land. So, ito na yung tawag ng Diyos sa kanya. Sa bagong buhay at bagong lupain. At hindi lamang po yun, promise the new land. And then, obeyed and went. He did not know where he was going. So yun, hindi niya alam saan siya pupunta. Made his home in the promised land with Isaac and Jacob. He lived in tents with his heirs and looked forward to a permanent dwelling, a heavenly one. Sa mga sumunod na talata, actually may binanggit po doon, kung ang inaasam-asam lang nila, yung lupa na kung saan ay naroon sila, pwede naman silang bumalik eh. Pero sabi po doon, ang hinahangad nila, yung mas mainam na lugar. Who's the builder is God. Who's the architect is God alone. Sino ang nagtatag? Sino ang nag-design? Sino ang gumawa ng lugar na kanilang pupuntahan at hinahangad na maparoonan? Walang iba kundi ang Diyos. So, Abraham faith's obedience, ang pananampalatayang sumusunod sa tawag ng Diyos. So, next, Sarah, faith reckoning. Itong faith reckoning na ito ay, reckon ay to consider. Or parang nagka-calculate, isinasaalang-alang, kwinikwenta, something na ganon. Receive strength to conceive seed. Tumanggap siya ng kalakasan upang i-conceive po niya yung pangako na si Isaac. Delivered of a child when past age. So, ito ang medyo parang ang hirap, parang paniwalaan, ang hirap intindihin, saan man tayo tumungo, scientifically, or sabi nga po doon, delivered a child when past age. Lumipas na yung panahon na kung saan ay maaari pa po siyang manganak. And she considered him faithful who had made the promise. Naniwala siya na yung nagbigay ng pangako ay tapat, na tutupad sa pangako na ibinigay po sa kanila. Sa Genesis po kasi, ilang pagkakataon po yun na nakikipag-usap ang Diyos kay Abraham. Hindi niya maubos isipin paanong mangyayari yung pangakong ito ng Diyos. Ang dahilan niya, sabi niya, matanda na ako, matanda na yung asawa ko, paano pang mangyayari ito? At sabi niya, minsan ay may pagkakataon, sabi niya sa Diyos, sabi niya, sayang naman yung mga ibinigay mong kayamanan ko. Walang magmamana nito. Meron akong alipin sa kanya, siya lang yung magmamana ng mga kayamanan na ito. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi. Meron akong pangako. Meron seed na ibinigay sa inyo at may pagkakataon sabi ng Diyos sa kanya, halika, tignan mo yung langit.
Kaya just to prove na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, sabi niya, halika, tignan mo yung mga bituin sa langit. Kaya mo bang bilangin? Hindi. Tapos sumunod naman ay tignan mo yung mga buhangin sa dagat. Kaya mo rin bang bilangin? Hindi pa rin. So, next, doon sabi po, considered him faithful who had made the promise, and doon po sa verses 11 to 12, numerous descendants came from her. So, sobrang dami. At yun nga po, as we go back in Genesis, yung mga pangakong ito ng Diyos na kasing dami ng bituin ang kanyang magiging mga inapo, anak, at magiging sindami ng sand sa buhanginan or doon nga po yung buhangin. Okay. So, as we proceed to letter C, Abraham faith test. Dito ay sinubok ang kanyang pananampalataya. Dumaan sa matinding pagsubok ang pananampalataya niya. Dito po sa Genesis 21 verse 12, parang anihin natin meron pangako ang Diyos sa inyo. Nangyari na, tinupad na niya. Tapos biglang-bigla, sasabihin ng Diyos, balik mo sa akin. Balik mo sa akin. Kasi akin naman yan eh. Parang ganon, di ho ba? Binigay na actually 75 years old nung ipinangako si Abraham eh. 75. Na pinangakuan siya ng anak na lalaki. So, yung paghihintay na yon, 25 years. Ang tagal, di ho ba? So, minsan sa atin, probably it took some time, many years, bago tumupad ang Diyos sa kanyang mga salita. Pero somehow, have you come to realize na hindi naman nag-fail ang Diyos eh, may pangako siya eh. Kaya lang, gusto niya yung panahon na handang-handa na tayo na tanggapin yung mga pangakong ito. Or else, kapag nakikita ng Diyos na hindi pa po tayo ready doon sa mga pangakong ito, hindi po niya ibibigay pa ito. So, yung waiting period nito ni Abraham, it took him 25 years. Kaya nung 99 na siya, tapos si Sarah ay 90 years old, may mga anghel na dumating. Tatlong anghel. Pero ang sinasabi rin ng Biblia dito ay parang sa anyo pa rin ito ng ating kasama doon ng Panginoon na nung nag-serve siya, sabi niya, sandali, paglilingkuran ko kayo. Tapos, sabi sa kanya, sa ganito rin araw, sa susunod na taon, ay meron ng sanggol na, parang meron na siyang sanggol na ihihele, kakargahin. At nandun sa bandang likodan ng tent, nandun si Sarai. At natawa siya. Tumawa siya, sabi niya, parang iniisip niya, ang parang imposible. Kasi magna-90 na siya the next year. Tapos si Abraham naman mag-100 years. Tumawa siya. At alam po yun nung kanilang mga bisita, sabi niya, bakit ka tumawa? Meron bang imposible sa Diyos? So yun po yung yung mga pangyayari dito. Nothing is impossible with God. So Abraham, first test, he had the promise. Meron na yung pangako na nasa kanya na. And then, ni-required ng Lord na i-offer niya ito, offered up His own begotten Son, through whom the seed should come. So, sa Genesis chapter 21, had faith that if He killed His Son in obedience, God would raise Him from the dead to fulfill what He had promised. So, buo ang kanyang pagtitiwala. Kasi kanina, meron siyang obedience faith eh. Now, dito sa faith test na ito, if ever na mapatay niya ang kanyang anak, kasi yun po yung nire-required eh.
alam niya na bubuhayin ito ng Diyos. Kayang buhayin ng Diyos ang kanyang, the only begotten Son of Him. So he knows that God would deliver him from death and he could be raised up. Bubuhayin ito ng Diyos. So, had the promise, offered up His only begotten Son, to whom the seed should come, and had faith that if He killed His Son in obedience, God would raise Him from the dead to fulfill what He had promised. So, alam niyo na po yung senaryo dito, di ho ba? Sa test na ito, ni-required ng Diyos na sila po'y mag-travel. How many days? Ilang araw silang yung pupunta doon sa bundok upang ihandog ang kanyang anak? It took them 3 days. Sa 3 araw na yon na kanilang paglalakbay, tapos papanik na sila sa bundok, sabi niya sa kanyang mga alipin, dito na lang kayo. Kami na lang ng anak ko ang tutungo doon upang sumamba sa Diyos. Sa atin, all the conveniency ay naibigay na sa atin. Have you come to realize or nagpasalamat ba kayo sa Diyos na yung ating pong service, tatapat na lang dun sa inyong, sa pintuan ng inyong bahay at bubusinaan kayo at sasabihin na, eto na, sakay na lang kayo. Pero minsan di ho ba, yung paghihintay ng mga kapatid po natin, minsan nandun na sila, doon pa lang pala kayong maliligo, doon pa lang nyo gagawin yung mga preliminaries na dapat nyong gawin. Di ba parang nakakaubos ng pasensya yon na saan sa mundo na dadaan na lang sila, tapos ilang hakbang mula doon sa pintuan ng bahay nyo, eto na yung service na pinrovide ng iglesia. But for Abraham, yung faith test na ito, as I have said a while ago, it took them 3 days. 3 days po yun. Hindi po mabilisan na biyahe, ha? Kasi asno lang po yung dala-dala nila. Hindi po sa panahon natin, sa mga kapatid na nag-travel na sa ibang bahagi po ng Asia, probably you've been to Singapore, to Hong Kong, and even sa Japan, ang bibilis ng mga train nila, di ho ba? At pagtungon nyo doon sa mga train na yon, hindi katulad po sa atin sa LRT, dito po sa Caloocan, isang direction lang po yun, wala kayong pagkaligaw. Kung maligaw man kayo, baba kayo doon sa isang istasyon, tapos alamin ninyo, ano yung susunod? Pero dito, malilito kayo. Pagbaba ninyo, ang daming tren na nagdadaanan. May mga pang-probinsyang tren, may mga kung saan-saan na tutungo. Kasi yung tren po nila doon, meron doon sa taas, meron doon sa ilalim ng lupa, mga nagdadaanan na halos ilang palapag po ng building, yung lalim po ng kanilang mga hinukay para yung mga tren nila ay dumaan po doon. So, ganoon ka-convenient. Here, it's not that easy. So, when faith test ay dumarating, talagang masusubukan tayo. Kung susunod ba tayo, mag-o-obey ba tayo, or i-reject natin yung panawagan na ito ng Diyos sa atin. Okay. So next is Isaac. Faith's material blessing. So dito po, sa Genesis chapter 27, verses 1 to 40, ay yung faith's material blessing na ito, ibinigay na ni Isaac yung blessing na ito, dapat ay kay, sino yung mas matanda? Si Esau. Kaya lang, dahil sobrang matanda na siya, hindi na niya ma-recognize ang kanyang anak, yung kambal. Kaya nung marinig ng kanyang asawa na ang asawa niya ay may plano na igawad yung blessing para sa eldest son, immediately sabi niya, Jacob, bilisan mo, gawa tayo ng paraan. Magkatay ka ng kambing,
magluluto tayo upang ito ang ipakain natin sa tatay mo. Samantalang si Esau ay handun pa sa field, naghahan pa rin. Eto, na-serve na po yung pagkain kay Isaac at yung blessing ay naibigay na kay Jacob. Kaya nung dumating si Esau, sabi niya, Ama, bangon ka na. Ito na yung gustong-gusto mo. Nagulangtang si Isaac. Sino ka? Kasi naigawad na niya yung pagpapala para dun sa eldest son. Naibigay na po niya. Kaya sabi niya, sino yung pumunta kanina dito? Naibigay ko na yung lahat ng pagpapala na dapat ay ibigay ko kay dun sa eldest, kay Esau nga. Sabi ni Esau sa kanyang ama, Ama, wala ka na bang mga pagpapalang natitira? Isa lang ba ang pagpapala mo? Wala na ba para sa akin? Probably, if you will read yung Genesis chapter 27, you would come up na dito ay actually, as in, parang tira-tira na lang yung naibigay kay Esau kasi naibigay na ng na-i-release na yung mga blessing intended for the eldest. Pero, kaya wala na siyang makukuha pa. So, Isaac, faith, material blessing ay naigawad na po niya. And letter E, Jacob, faith's tribal blessing. So, dito po ay, yung tribal blessing na ito, dito po sa Genesis chapter 48, verses 1 to 22, ay yung blessing na ito, kasama po doon ay yung anak po ni Joseph. So doon po sa 12 tribes, hindi na po binilang pa na isa sa 12 si Joseph, kundi yung kanyang mga anak na lang, si Ephraim. So doon po ay inihandog yung tribal blessing allotted for the tribes, or sabihin natin doon sa dalawang anak ni Jose. And finally, dito po sa letter F, yung letter F po, Joseph, faith's authority. Genesis chapter 50, verse 22 to 26, nakita naman natin yung buhay po ni Jose dahil meron siyang dream, meron pangako ang Diyos sa kanya, meron siyang dream mula sa Diyos, kung kaya't hindi po siya natinag nung maraming mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Yung mga temptation, na kung saan araw-araw sinisidyos siya nung asawa ng kanyang amo, hindi siya nahulog dun sa kasalanan na yon. And finally, he was falsely accused na pinaratangan siya ng rape na hindi naman niya ginawa yung bagay na yon. Until such time na napunta siya sa kulungan. So finally, yun pala yung process period sa buhay ni Joseph. Kinakailangan niyang dumaan sa mga process period na ito upang patunayan na ang Diyos ay gagawin niya yung mga pangako sa pamamagitan ng mga panaginip na kanyang nakita. So in his dream, di ho ba na meron mga dream na yung mga stars ay nagbow sa kanya, tapos yung mga trigo nung kanyang mga kapatid, at meron din po siyang trigo, ay nagbow din po sa kanyang trigo. Kaya sabi nga ng mga kapatid, ano ka? Parang ganito no? Ano ka? Nahihibang? Parang ganun di ba? Sa ano natin, sa salita natin ngayon. Hibang ka ba? Parang ang dami mo namang panaginip, ang dami mo namang gustong mangyari. Ini-expect mo ba na kami ay magsiserve sa'yo? Ikaw ang magiging Panginoon namin? So, pero nakita natin, in the process of time, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangakong ito kay Jose. And then, dito po sa Genesis chapter 50, wala na yung kanyang ama, kaya nakiusap si Joseph na pagdating ng panahon na babalik na sila doon sa promised land, bitbitin yung kanyang mga bones, yung kanyang buto, at isama kung saan sila tutungo doon sa promised land na ito.
So, I think this time, pansamantala I will stop here. Since yung mga susunod pa po dito, yung the fate of Moses, yung kanyang mga magulang, si Amram, si Jochebed, and then Moses. Next is the fate of the Israelites, Israel, yung fates preserved, and then Joshua, Rahab, and also the fate of the judges, the prophets. So yung mga judges po dito, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel, ay for a moment ay pansamantala ay tatapusin ko lang po muna yung sa fate po ng patriarchs at ng sumunod po dito yung fate ni na Abraham and the family. And I will be continue the preaching here next month, the fate of Moses and the fate of the Israelites and the judges. So let's pause for a moment of prayer. And afterwards, I think we have our group, yung meron tayong DJ. So we will have our DJ and we will pause for a prayer. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. We have come to know these people from the Old Testament, the patriarchs, na kung saan dumaan po sila sa iba't ibang mga karanasan ng buhay at naroon dakilang Diyos na kahit na inaasahan po nila yung mga pangako, sa iba ay hindi po nila nakamtan, natanaw lamang po nila yung pangakong ito at hindi po nila naranasan. Subalit naroon pa rin po yung pag-asa, yung hope na darating po na i-accomplish mo at tutuparin mo ang mga salita na ibinigay niyo po sa kanila. Lord, nagpapasalamat po kami dahil sa mahabang panahon ng aming paglilingkod sa inyo, subok na subok namin yung katapatan mo sa aming mga buhay. Open times, Lord, and many times, nagpe-fail kami. Many times, kami yung mga bumibitaw kami sa mga salita, sa mga pangako mo. At may mga pagkakataon na pumapasok na nanghihina ang loob, nagda-doubt kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa panahon na nanghihina ang aming mga kalooban. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, at samahan niyo po kami sa mga lakbayin na ito at dumadalangin po kami, Panginoon, na sa mga panahon na ikaw ay meron pong mga salita sa amin, ay naroon lamang na kami ay magre-remain na matapat sa inyo, susunod sa inyong mga salita, at kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na lalakad. We will walk with you. Lord, we thank you so much dahil napakabuti mo sa bawat isa. Naranasan namin ang madaming mga pagpapala, kalapitan mo sa aming buhay, yung kahabagan mo sa amin, sa maraming patience na ipinaranas mo upang kami ay mas lalong lumapit sa inyo at kami, Panginoon, ay patuloy na magiging matuwid sa iyong harapan. Salamat, Lord, dahil meron pong mga ibinilang kang matuwid sa harapan mo at dahil sila ibinilang matuwid sa iyong harapan, ikaw, Panginoon, ay nalugod sa kanilang mga buhay. Lord, amin pong dinadalangin, patuloy kang malugod sa buhay ng bawat isa. Patuloy na malugod ka sa buhay ng mga anak mo. As we continue, Lord, to seek your face at doon na you will reward us. Doon po na
Panginoon, sa patuloy na naghahanap, nagsisik sa iyong mukha, Panginoon. As you have promised, you are a rewarder of those who diligently seek you. Salamat, Panginoon, sa mga reward na ipinangako mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Thank you so much, O God. At ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala, pasasalamat na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang Diyos na laging kasama po namin. Ang Diyos na subok namin noon, ngayon, hanggang bukas ay hindi nagpe-fail sa kanyang mga pangako. Sa Diyos na aming pinaglilingkuran, maraming